Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Malaki ang pagkakagusto ni Danaya Alcantara kay Axel de la Cuesta. Mula pagkabata, ito ay isang sekreto na nais niyang itago magpakailanman. Dahil ang babaeng mahal ng binata ay ang matalik niyang kaibigan na si Wilma. Isang gabi na hindi sinasadyang ibinigay niya ang kanyang sarili kay Axel, kung saan napilitan itong pakasalan siya at itinuring isang basura at isang maruming babae. Tiniis niya ang lahat dahil mahal niya ito. Dumating ang oras na bumalik si Wilma, kaya hiniwalayan siya nito at pinakasalan nito si Wilma. Wasak ang buong pagkatao. Umalis siya na may isang sekreto. Dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya para sa isang mahalagang trabaho. Dahil sa panahon at sakit, naging malakas, matalino at matagumpay siyang babae. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang kasal ay isang pangako. Ang pag-aasawa ay isang pangako na malugod na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan. Isang pangako na magiging isa. Ang pag-aasawa ay isang pangako na magsasama habang buhay. Isang pangakong puno ng pag-ibig upang manatiling may pagmamahal na magkasama. Ngunit paano kung ang kasal na pinaniniwalaan mo ay kabaliktaran sa mga nararanasan mo? Iyan dapat ang tunay na maging kahulugan ng isang kasal, ng isang pagsasama bilang mag-asawa. Pero anong nangyari sa aming dalawa ni Axel ay isang malaking kabaliktaran sa isang tunay na kahulugan ng isang kasal. Ako si Danaya at halos 3 buwan ko ng asawa, si Axel. Matatawag ang aming kasal na isang forced marriage sapagkat pareho naming hindi gustong pakasalan ang isa't isa. May mahal na iba si Axel, ang aking kaibigan na si Wilma. Ayaw ko namang matali siya. It was never my intention na papanagutin siya sa isang gabi ng pagkakamali. Ang gabi na napagkamalan niya akong si Wilma. Ang gabi na naisuko ko sa kanya ang pinakaiingatan kong pagkababae. At ang gabi na yon ay ang naging simula ng aking kalbaryo sa piling niya. Sa 3 buwan na asawa ko si Axel, hindi naging madali ang buhay ko sa piling niya. Para akong pinakamababang uri ng babae sa kanyang paningin. Sa bawat may nangyayari sa amin, napapatulo ang luha ko. Hinahayaan ko siyang babuyin ako, kasabay ng pagsambit niya sa pangalan ni Wilma. Nasasaktan ako physically and emotionally. Pero isa akong martir na tinatanggap lahat ng pananakit niya. Walang kahit anong salita na iniwan niya ako at pumasok agad siya sa banyo para maligo. Ito talaga ang lagi niyang ginagawa pagkatapos niya akong galawin. Para bang diring-diri siya sa akin. Inayos ko ang aking sarili sa pagkakahiga. Hindi ko na magawang isuot uli ang mga damit kong nahubad dahil sa sobrang pagod at pananakit ng aking katawan. Lalo na sa gitnang bahagi ng aking mga hita. Hindi ko alam kung ilang beses na akong ginamit ni Axel ngayong gabi.
At ilang beses na rin siyang pabalik-balik sa banyo para linisin ang kanyang sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng bathroom. Kailangan kong magtulog-tulugan. Ayaw ko na nakakarinig kahit anong masasakit na salita mula sa kanya. Bitch. Narinig niya ang sambit nito na alam kong ako ang tinutukoy niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya iyong sinagot. Hello? Wilma? What happened? Why are you crying? Nabanaag ko ang pagkaalala sa boses niya. Mas lalong lumakas ang pagtulo ng mga luha ko. May communication pa pala sila ni Wilma. Halata sa boses niya na sobra pa rin niyang pinahahalagahan ang dating kasintahan. Naramdaman ko ang paghakbang niya palabas ng aking kwarto. Nang hindi ko na maramdaman ang presensya niya, tuluyan na akong napahagulhol sa pag-iyak. Masakit. Napakasakit. Parang hinihiwa niyon ang dibdib ko. At inilalabas mula doon ang puso ko. Hanggang kailan ba magiging ganito ang buhay ko sa piling ni Axel? Oo. Hindi pa ganun kahaba ang pagsasama namin. At hindi ba ganun kahaba ang pagdurusa ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang pagpaparusa ni Axel sa akin. Mas lalo na niya akong kinasusuklaman. Kahit pagod, bumangon pa rin ako na maaga para pagsilbihan ng aking asawa. Agad ako nagluto ng agahan. Nang lumabas si Axel sa kanyang kwarto, agad kong inihanda ang kanyang kape at inilagay ko ito katabi ng newspaper na kanyang babasahin habang umiinom ng kape. Pumasok siya sa dining na nakaroba lang. Sa hitsura nga, halata na bago siyang ligo. Hindi niya ako pinapansin at diretso siyang naupo sa kanyang pwesto. Kinuha niya ang newspaper. Binuklat niya ito. Nagbabasa siya habang umiinom ng kape. Habang tahimik naman akong kumakain. Lihim ko lang sinusundan ang bawat galaw niya. Napaangat siya ng mukha. Kaya iniiwas ko ang aking paningin sa kanya. Huwag mong kalilimutan inumin lagi ang gamot mo na ibinigay ko sa'yo. Ayaw ko magkaroon ng anak na ikaw ang ina. Your child doesn't deserve to bring my name. Agad na nangilid ang luha sa aking mga mata. Nanatili akong nakayuko at hindi na ako nagkomento sa kanyang mga sinabi. Tumayo ako at inilagay ko sa lababo ang pinagkainan ko. Lalabas na sana ako. Sa dining nang hinarangan niya ako. Hindi ka lang mukhang pera. Bastos ka pa. Galit na bulyaw niya sa akin. Hinawakan niya ang aking panga at iniangat niya ang aking mukha. Nasaktan ako sa ginawa niya. Wala siyang pakialam sa luha ko. Wala siyang pakialam kung nasasaktan man ako. Nasasaktan ako. Please, Axel. Talagang masasaktan ka. Ang lakas ng loob mo na bastusin ako. Isa ka lang namang. Isang masamang salita ang binatawan nito. Umayos ka. Marahas niya akong binatawan. Kaya nabangga ako sa may lababo. Nasapak ko ang aking nananakit na tiyan. Padabog siyang humakbang papalabas ng kusina, habang tuluyan naman akong napaiyak na napaupo sa sahig. Ilang segundo muna ako sa ganoong posisyon. Inayos ko ang aking sarili. Saka ako tumayo at napili kong hugasan ang aming pinagkainan. Naabutan ko si Axel sa sala. Nakaupo siya sa sofa habang nagbabasa pa rin ng newspaper. Araw ngayon ng linggo, kaya wala siyang pasok sa opisina. Agad akong pumasok sa aking kwarto. Saktong pagpasok ko ay ang pagtunog ng aking cellphone. Agad ko itong sinagot. Nanghihina ako sa ibinalita sa akin sa kabilang linya.
Ang kausap ko ay ang kasama ng aking ama sa kanyang misyon. Ipinaalam niya sa akin na ang aking ama ay namatay nang inambos sila ng mga kalaban. Nang hina ang aking tuhod para na akong mabuwal, kaya napaupo ako sa aking kama. Walang tigil sa pagluha habang nakatingin sa huling himlayan ng aking ama. Kasabay sa agos ng mga luha ko ay ang pagpatak ng ulan. Wala akong pakialam kung basang-basa na ako ng ulan. Hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang pumapasok sa isip ko na wala na ang pinakamamahal kong ama, na kailanman hindi ko na maririnig ang boses niya at masilayan ang kanyang mga ngiti. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Sa bawat araw na pagdadalamhati ko sa pagkamatay ng aking ama, hindi ko naramdaman ang pagdamay sa akin ni Axel. Nananahimik lang siya at hindi muna ako kinikibo at sinasaktan. Pero ang pagdamay na dapat ginagawa niya sa akin bilang asawa niya ay hindi ko nararamdaman. Alam ko naman na wala akong halaga sa kanya, kaya dapat na hindi na ako umasa pa. Mahal na mahal kita, Tay. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Aalagaan ko ang aking sarili. Balang araw, sasaya din ako. Balang araw, babangon din ako. Paalam sa'yo, Tatay. Alam ko ngayon pa lang magsisimula ang tunay na kalbaryo ko sa piling ni Axel. Dahil wala na ang aking ama. Wala na akong kakampi. Wala na akong karamay. Wala na ang aking ama. Kaya alam kong tuluyan na ring tatapusin ni Axel ang kasal naming dalawa. Tama ako. Sa paglipas ng mga araw, patindi ng patindi ang pasakit na nararanasan ko sa kamay ni Axel. Pinarurusahan niya ako. Sinasaktan niya ako. Pinaparatangan niya ako ng mga bagay na wala akong alam. Ginawa niya akong parausan. Maghubad ka. Ano pang hinihintay mo? Bulyaw ni Axel sa akin. Please, Axel. Ayaw ko na. Maawa ka sa akin. Ayaw ko na. Maiyak-iyak kong pakiusap sa kanya. Anong ayaw mo na? Nakalimutan mo na ba kung ano ka sa buhay ko? You are nothing but. Isang maruming salita muli ang pinakawalan niya. Parang nahati ang puso ko sa kanyang sinabi. Sobra akong nasaktan. Dahil nasanay ako, dahil lagi ko namang naririnig ang salitang ito sa kanyang bibig. Pero sa paulit-ulit niyang pagsabi nito, paulit-ulit ding nahahati ang puso ko. Para akong naistatwa at hindi ako makakilos. Hindi ko na kayang gawin ang bagay na ito. Bawat ipapagawa niya sa akin ay nanliliit ako sa aking sarili. Buwiset! Galit niyang mura. Tumayo siya mula sa kama. Galit siyang lumapit sa akin. Marahas niyang hinawakan ang magkabila kong braso. Mas lalo akong napaiyak dahil nasaktan ako sa ginawa niya. Nakalimutan mo na ba? Pinikot mo ako. Kaya ano ngayon ang inaarte-arte mo? Nanginig naman ako sa takot. 2 beses niya na akong napagbuhatan ng kamay dahil hindi ko ginagawa ang gusto niya. Natatakot ako na baka pagbuhatan na naman niya ako ngayon. Hindi kita pinikot. Lakas loob kong tanggi sa inaakusan niya. Asawa mo ako. Irespeto mo naman ako. Hindi ko napigilang sambit sa kanya. Binitawan naman niya ako. Para niya akong papatayin sa mga titig niya. Sa papilang kita asawa. Hinding-hindi ka magiging asawa
sa tunay na kahulugan. Hinding-hindi kita matatanggap bilang asawa ko. Dahil mamahalin ko ang asawa ko. At ikaw, dinuro niya ako. Kahit kailan, hindi kita masisikmurang mahalin. You're a gold digger. Halos patayin ako ng mga salita niya. Ito ang mga panahon na mas pipiliin ko na lang ang mamatay kaysa marinig ang mga sasabihin niya tungkol sa akin. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko lubos maisip na may isang tao na pagsasalitaan ako ng ganito. At sa asawa ko pa. Sa tanging lalaki na inaalagaan ng puso ko sa napakahabang panahon. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Mabilis niyang hinila ang suot ko. Sa kaniya ako itinulak sa kama. Nagwawala ako ng paumababaw siya. Hinawakan niya ang aking kamay at pinipilit niya ito sa aking ulunan. Marahan niya akong hinalikan sa labi. Hindi ako nakapagpigil at kinagat ko siya. At marahas naman siyang napamura. Umaapoy ang kanyang mga mata sa galit habang nakatingin siya sa akin. Bago pa man ako makaalis mula sa kama, nakuha na niya ang sinturon niya. Wala akong nagawa nang itinali na naman niya ang aking kamay sa headrest ng kama gamit ang kanyang sinturon. Napahagulhol ako. Marahas niyang hinubad ang panty ko. Agad din siyang naghubad. Sa kanya ako pinasadahan uli. Umiiyak ako habang dinidilaan niya ang aking mukha at ang aking leeg. Sa nakita niya akong nahihirapan, na makita ang aking mga luha, siguro mas lalo siyang sasaya pag makikita niya akong patay na. Wala akong nagawa ng marahas niyang ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa aking pagkababae. Habang nagpapakasawa siya sa katawan ko, walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Pati ang paghikbi ay hindi ko mapigilan. Hindi lang sakit sa nasasaktan ako ng sobra sa ginagawa niyang pag-angkin sa akin, kundi dahil na rin sa katotohanan na pangalan ni Wilma ang sinasambit niya, habang ako ang pinagsasawaan niya. Halos buong gabi niya akong paulit-ulit na inaangkin, kaya pagod na pagod ang buong katawan ko. Kinaumagahan at parang hindi ko na kaya ang tumayo pa. Napapitlag ako nang maramdaman ko ang isang malamig na tubig sa buo kong katawan. Si Axel ang gumawa nun. Tumayo ka na. Marami ka pang dapat gawin. Hindi ka senyorita dito. Isa kang katulong. Itanim mo yan sa isip mo. Lumabas siya mula sa kwarto. Napaiyak na naman ako ng mahina. Kahit pagod at masakit ang katawan ko. Pero pinipilit ko pa rin ang kumilos. Baka pagbuhatan na naman niya ako ng kamay. Walang halos pahinga. Ang dami niyang inuutos sa akin. Wala siyang pakialam kahit halatang nahihirapan na ako. 5 buwan na kaming mag-asawa pero wala pa rin pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Mas lalo pang naging impyerno ang buhay ko kasama niya. Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ako aasa na sana mahalin din niya ako? Aasa pa ba ako? Kung sinabi na niya sa akin na kahit kailan, hindi niya ako kayang mahalin. At kung magtitiis ba ako sa lahat ng pasakit niya sa akin? Sa bandang huli ba, mananalo ako at makakamtan ko ang pinakamimiti ko na walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Wilma, babe. Narinig ko na kausap niya na naman si Wilma. Mapait akong napangiti. Paano ko naman mapapalitan si Wilma
Sa puso niya kung isang masamang babae ang tingin niya sa akin. Ni minsan, hindi niya sinubukan na mahalin din ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal kita, babe. Ikaw lang at wala nang iba. Simpleng salita pero parang napakatulos na kutsilyo na isinasaksak niya sa puso ko.